Location niya, sloping, mas maganda. Basta tatandaan nyo, hindi siya mabababad dapat sa tubig. Isang magandang araw muli sa inyo lahat. Ito si Jello para sa Organico Filipino Farm. At ngayong araw ay October 16 at nandito ulit tayo sa farm, no? At ngayong araw, papakita ko sa inyo yung pagtatanim ng citronella. So yung mga previous episode natin, pinapakita natin is yung mga nakatanim na citronella na tulad nito. Yan. Pero hindi ko napakita sa inyo o naituro kung paano ang pagtatanim nito. Yun. So ngayong araw na to ay magtatanim tayo ng ilang piraso para at least makita nyo kung paano pinapalaki o pinapatubo itong mga citronella. So napakabilis ng pagdami nito, no? Ang citronella ay anti-fungal, anti-spasmodic at antibacterial at pinakamaganda rito ito insect repellent, no? Kaya marami na rin yung nagtatanim nito. May dalawang klase ng citronella. Yung isa is yung itatanim natin ngayon, yun yung citronella grass cuttings. Ito yung Cymbopogon nardus. Yan, so ipakita natin kung paano natin tinatanim to. Yan, dito kasama natin si BBN. Siya yung model natin ngayon, si BBN. Ayun, nandun siya sa may banda ron. Let's go, BBN! Saan tayo magano? Ayan, dito. So dito, yung pwesto dito medyo matubig, no? Yan, no? So tatawid tayo doon. Doon tayo sa may medyo nakaumbok na yan, no? Parang pabundok. Yun, so yung tinatanim mo ng citronella, kailangan hindi siya nalulubog sa tubig. Okay, so kung magtatanim kayo katulad nito, citronella din to, ito nakatanim dito, dati na itinanim dito, yan, lumaki na rin. Yan, so kaya niyang matolerate yung full sun. Yan, ito naaarawan to halos buong araw, naaarawan to. Yan. So, ang pinakaano sa soil preference niya is basta hindi siya nalulubog sa tubig. Yan, mag-aano siya, magta-thrive yan, mabubuhay yan. Eh, dito tayo yan, naghuhukay na si BBN. Yan. Okay, shout out sa mga sa mga fans mo, BBN. Shout out sa mga taga Bicol. Ito. Okay, so yung una is ganito, maghuhukay kayo. Yan. Ang distance o yung layo niya sa kada isang cuttings is 1 foot hanggang 1.5 1.5 ang pagitan. Yan. So isang ruler, yun. Isang ruler ang pagitan o hanggang 1.5 ruler sa pagtatanim nito. Hukay lang kayo ng ganyan. Meron din isang klase, yung pakita mo yung yung isang type na kung wala kayong asarol, eto magano lang kayo ng ang sample namin itong bareta. Yan, pero yung kahoy, kung malambutan lupa, yan, bubutas lang kayo dyan, ibaon yung ganyan, yan, yan. Okay, so yan na, huwag masyado malalim, ilalagay mo yung so yung kahoy, yan, yan, yan na. Teka, i-focus natin. Yan, ganyan, Okay. Yan, so yan. Okay na yan. So, dito naman sa yan, ang pagitan lang, isang ruler hanggang isa't kalahating ruler. O, isa lang. O, isa lang. Pakita natin sa kanila yung gawa tayo ng 4 na Yan, para makita nila yung pagitan. Yan. So, yan. Mas madali yung pabutas na ganun kasi hindi ka na magbubungkal. Bubutasin mo lang.
Yan. Tapos, pagita, isang ruler, isa't kalahating ruler. Yan. Kung malaki naman yung area nyo, pwede nyo lagyan ng distansya. Yan. Dahil yung citronella, pagka dumadami siya. After 4 months o 6 months, ano na yan? Siguro, 6 na beses ang dami doon sa isang tinanim nyo. Yan. So, ganun lang. Okay na. Yan. Babaon nyo yung Yan. So, yung gantong sistema is applicable sa malambutan lupa. Dito, gamit namin bareta. Mabigat yan. So, kung malambutan lupa nyo, gamitan nyo lang ng kahoy. Tulisan nyo yung kahoy. Yun, pantusok. Yan. Yan. Ganyan. Nilinis niya. At bubutasan uli. Yan. So, ganyan lang kami magtanim. Yan, okay na yan. Yan, para Yan, ito yung butas. Yan, isushoot mo lang. Okay na? Yan. Okay, so yun yung Yun na yung pagtatanim nitong citronella. So, ang patubig nito, halos hindi mo na kailangan diligan to. Kahit na tag-init. Maraming salamat kay BBN. Kaway-kaway! Yan, kaway-kaway para sa mga taga Bicol. Shout out sa mga taga Bicol. Yun. So, ganun yung pagtatanim ng citronella. Ito, yung mga ibang tinanim niya. Marami na. Ayan. Dito. So, nagbebenta rin kami ng mga cuttings na citronella. Kung interesado kayo, is mag-comment lang kayo sa baba or message nyo lang ako sa Facebook ng Organico Filipino Farm. At magre-reply ako sa inyo. Ayun, binibigay namin ito sa napaka babang halaga, Kung ikukumpara mo sa presyo ng mga ibang nagbebenta, ang alam ko 30 pesos ang isang cutting sa ibang seller. So dito, mag-comment lang kayo. Bibigyan ko kayo ng malaking discount. Ito, malun ako kayo. Okay, so yun yung area. Itong kami nagtanim. So, yun. Sabi ko nga, kung interesado kayo sa mga cuttings, message lang kayo. At pwede nyong sabihin doon kung anong order nyo, kung ilang piraso. So, pinakamababang presyo, ibibigay ko sa inyo kung ikukumpara natin doon sa ibang seller. Yan, so konti lang yung citronella dito, pero pinagkalat-kalat namin, ayun, sa bandaron. At dito, yan. Yan yung citronella. Okay, so meron pa rin kami doon sa bandaron, yung pinakita ko sa mga previous video. At yun nga, so sa dami nito, pwede na kami mag-provide ng mga cuttings. At yun nga din, kami, sa second to the last episode, pa-contest, nagpaparapol sana tayo ng citronella cuttings. Pero so far, wala pa ring sumasali. Yun, ulitin natin dito. So, yung mga interesadong magkaroon ng libreng citronella cuttings, yan, dito, kukuha tayo, pamimigay natin. Libre, pati shipping. Mag-comment lang kayo doon sa previous video. Okay, doon sa second to the last video, nandun yung mga instruction kung paano kayo mag-join. So far, sa ngayon, wala pang nag-comment doon, wala pang may nag-comment na pero hindi nag-join doon sa contest, sa raffle natin. So prito, wala kayong babayaran, ipapaship natin doon sa location nyo yung citronella doon para doon sa mga doon sa mananalo, doon sa sumali. Yon, okay? So kung gusto niyo manalo ng citronella cuttings, check nyo lang yung second to the last video at nandun yung instruction kung paano mag-join. Okay, so yun yung citronella natin, kung paano magtanim, kung paano, anong mga dapat nyong tatandaan sa pagtatanim ng citronella. Yung location, yung location niya, sloping, mas maganda. Basta tatandaan nyo, hindi siya mabababad dapat sa tubig. Kasi kung mababad siya sa tubig, magagaya siya dito sa tinanim ko dati, sa Bandaryan yan. Nalubog siya sa tubig, kaya namatay yung citronella na yun. Pero yung katabi niya na hindi na bababad sa tubig, yung buhay pa naman. Okay, so tuloy natin. Andito tayo ngayon sa gilid ng palayan, Ito.
So yung palay namin sa ngayon, etong progress niya, maganda naman, naglalaman na. Yan, hanggang doon siya. Yan, meron tayong tinanim na black rice dito. Sana maganda ang ani, sana magandang anihin natin dito sa black rice. At antabay lang kayo, iyan natin diyan yung mga gustong magtanim ng black rice. So dito sa anihin natin, mag-share din tayo ng mag-share din tayo ng mga seedlings, pantanim na black rice. Yan, so itong update naman dito sa saging yan, hindi siya masyadong lumalaki. Hindi ko sure kung bakit. Yan. Yun, hanggang doon sa dulo. Yan. So dito ko magpapatanim ng napier. Yan yung pakchong. Kasi yung ito, simula dito, yan sa may bayabas. Kahit hanggang dito sa punuin natin ng pagkain ng ng baka at ng kambing. So in-anticipate ko yung pagpasok ng summer kasi dito karaniwan pagdating ng summer, medyo tuyo yung paligid, walang makain yung baka. Kaya gusto ko, bago dumating yung summer, nakaporma na dito yung mga mga pagkain ng baka at kambing. Ayun, at dito, mayroon akong pinatanim dito, yung maramais, Tingnan nyo, papakita ko sa iyo update. Ang ganda nung So yung binili kong pantanim nito is lang, buto, yung seeds. Nabili ko. At nakita ko yung niya, kung paano pala siya nagbubuto, Meron siyang seeds. Ito, yan. Punta tayo dito, medyo masukal yung Ito pala siya. Ayan para siyang palay. Nagbubunga siya diyan. Tapos dito manggagaling yung yung buto. So marami pinatanim kaya lang kukonti yung lumaki. Isang hanggang doon sa dulo yan Yan. So okay lang. At least may nabuhay. Meron tayong pagkukuhanan ng pagkain ng kambing o ng baka pagtagal-tagal. Yan. Yun. Hanggang doon sa dulo. Merong dyan, yung maramais. Okay, so yun yung maramais. So nakita nyo na kung paano nakakakuha ng buto na pantanim sa maramais. Yun sa gitna. Pag mature na yung maramais, nagkakaroon siya ng parang grains o parang palay yung ibabaw, nagkakaroon siya ng parang buto. Ito yung mulberry. Ang daming bunga. Yan Yan. Ito, yan ang dami. Pati yung bayabas, may mga bunga din. Dami. Yun, so dito tayo. Dito tayo sa banda rito, ayan. Yung bayabas, maraming bunga. At yung dragon fruits, parang wala masyadong bunga ngayon. Yun, okay, so sa Facebook, pagka nag-open kayo, madalas makikita nyo yung mga nakapost doon na PDF file na binebenta nila, yung educational training na hard copy at hindi pala hard copy doon, parang soft copy ng mga mga training. Yun. So doon sa mga interesado, maka-avail nung bagong hindi pala bago, mga training materials, yung mga soft copy. So naka-PDF file siya na form. Pwede kong ipamigay sa inyo. Ayun, ganun gawin natin. Okay, so yun ang pamimigay natin dito sa episode na to. Mga PDF files na binebenta sa Facebook, So dito ibibigay natin ng libre dun sa mga subscribers natin, sa mga nakapanood nitong video na to, sa mga interesado. Ito yung listahan ng mga training na pamimigay ko. Ito nakapost na to. Yan. So, doon sa mga interesado, ang gagawin nyo lang is like this video, comment kayo sa comment section ng hashtag Organico Filipino Farm e-learning files. Yan. At doon, pagka nakita ko kung sino mag-comment, bibigay ko sa instruction
paano natin ipapadala sa inyo. Kasi ano lang to, kahit through email, pwede ko ipadala sa inyo. Pero ayokong i-post nyo yung email nyo dahil yung ibang, alam naman natin na yung iba, pag nakita yung email nyo, no, kukunin nyo yung email address nyo, tapos sesendan kayo ng kung ano-ano. Okay, so ang gagawin natin is comment lang kayo sa baba ng hashtag Organico Filipino Farm e-learning files. Yan. So pag nakita ko yung kukomment ako sa inyo paano nyo makukuha yung e-learning files na yon. Kahit ilang e-learning files pwede ko isend sa inyo. So yun, comment na kayo sa baba at sama-sama tayong matuto. Ito, libre, may video din to. So yun ang gawin natin. Pamimigay ko sa inyo ng libre, hindi nyo na kailangan magbayad ng 145, 149 o 99. Bibigay ko sa inyo ng libre to. So, nandito tayo sa may bandang dulo ng lote. Ito, medyo dulon-dulo na to. Hanggang dito yung dala ni BBN yung natin. Father. Yan. Yan yung father natin. Subukan natin kung magugusto ng baka. Kasi na-testing na natin sa kalabaw. Tingnan naman natin dito sa baka kung magugustuhan. Yan, inaamoy. Kinagat. Kinagat, yan. Okay. Yan. Okay, so ito yung pinatubo natin ng 7 days. Yan. Yan. Okay. Yan, so kinakain naman niya. Yan, o piniga, pinitas na. Yun, o mas ano siya ngayon, ano? O pati ugot kasama. Dati ano lang, si Kara, yung kalabaw natin, no? Ano lang, hanggang hindi niya kinakain yung yung pinakaugat. Ayun, baka matapakan yung tray. Yan. Yun, so yun yung father natin na pinatubo ng 7 days. Kita naman natin na yun, nagustuhan yung nung baka. So, yun nga yung plano ko is pagdating ng summer kasi kailangan meron na tayong source ng pagkain ng mga kambing, baka, kalabaw dito sa farm. Kaya yun isa yung father o yung barley na pinatubo, yun yung dala ni BBN. Isa yan sa plano natin na dito, patubuin dito, i-grow natin. So sa tray lang siya nakalagay yun. So pagkalagay mo ng seeds, mo lang, didilig-diligan mo daily, 3 times a day, or habang tumatagal, habang lumalaki yan, mas madalas kang magdilig. Ayun, so meron ka ng pagkain ng kambing, ng baka, kalabaw. So kahit magtagtuyot dito, meron tayong maipapakain doon sa mga alaga natin. So yung gusto matuto kung paano gawin yan, ilalagay ko sa baba yung details, yung ginawa ko kung paano magpatubo ng father, kung paano magpalaki. At yun po yung episode natin para sa araw na ito. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay. At para naman doon sa mga bagong bisita ng channel na to, please subscribe to our channel. Hit the notification bell para sa ganon ay ma-update kayo kung maglalabas kami ng mga videos, mga bagong tutorial videos na talagang ginawa para sa inyo. Muli ito si Jello para sa Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming at most especially sa free-range chicken raising.